Panoorin natin to ha. Malacanang press briefing with Yusek Claire Castro ha. Sayang lang na naman yung yung pera dyan na ginastos na naman dyan. Tinatanong, puro walang alam. Kung pag sumagot naman, paikot-ikot. Wala naman tamang sagot to. Panoorin natin. Pagtsakaan natin panoorin to. Morning, ma'am. Ma'am, nabasa na po ba ng Pangulo ang report ng ICI when it sa flood control issue? Sa ngayon po ay hindi pa po tayo nabibigyan ng update kung natapos na pong mabasa. Kita mo nyo? Hindi niya alam. Press compressum ka, hindi mo alam. Update ng ICI, ayop ka. Walang silbi talaga itong si Yusek Claire. Walang alam. Dahil sa ating pagkakaalam ay medyo mahaba-haba po ang report ng nasabi ng ICI. So, kapag ka po ako po ay nabigyan na po ng update, ibibigay ko po sa inyo kung ano po ang magiging mensahe ng Pangulo. Laging ganun naririnig ko. Pag na-update, saka ko bibigay sa inyo mensahe. Upal ka talaga. Upal ka. Tungkol po dyan. And how would the palace explain din po sa mga netizens na nagsasabing tila nawala na talaga ng interes ang palasyo sa pagpapakulong sa mga sangkot dahil sa pag-divert ng atensyon sa ibang problema ng bansa gaya ng ekonomiya? Kanino po ba nanggagaling ang ganyan mga pahayag? Dahil on our part, on the part of the President, that's not true. Hindi po nawawalan ng interes ang Pangulo sa... Anong hindi nawawala sa interes? Yung bangag na Pangulo mong adik sa cocaine, sabi ni ate niyang si Amy Marcos. Kupal ka. Wala naman hanggang ngayon, wala pong nakakasuhan ha. Mga senador lang ang kinakasuhan nyo, nililis yung usapin tungkol sa flood sa mga big fish. Tulad nila Tambaluslos, Romualdez, pati si Charis. Charis. Sino ba yun? Sandro Marcos. Bilyong-bilyong allocable, sabi ni Yusek Cabral. Tapos yung mga congressman, wala pang nakakasuhan. Upal kayo. Hanggang ngayon, si Gradiola, Momo, marami congressman. Sabi niya ni Ben Daloy, Ombudsman, Boying, 60 congressman daw. Pati yan si Pinky Lacson, 60 congressman. Mga ghost project, nakurakot. Hanggang ngayon, wala pang nakakasuhan. Puro daldal, puro pangako. Natapos na yung Pasko. Ngayon makakasuhan, ngayon makukulong. Bagong taon na, wala pang nakakasuhan. Yung mga congressman, lalo ni Tambaluslos at saka si Sandro. Hindi pa nakakasuhan. Ay malapit ang Valentine, wala pang nakakasuhan Kupal ka talaga. Bangag talaga yung gobyerno Pagpapanagot kung sino man ang dapat na managot. Tututukan lamang po ng Pangulo ang ekonomiya dahil kailangan po ito. Dahil sa sobrang ingay po na nagaganap, dahil sa binuksan niya po ang issue sa paggamit ng maanumalyang flood control projects or paggamit ng pondo at pag-aabuso dito, ay talaga pong nagkaroon ng ingay. Pag-uubuso kasi yung aming bangag yung adik sa cocaine. Pirma ng pirma. Nabasa na rin yung 5,000 na pages ng anak ng nabasa nyo. Ayop talaga. Pirma na pirma yung aming mong bangag. At ina-expect naman po ng Pangulo yan. Dahil kung galit po ang mga Pilipino sa korupsyon, lalo pong mas galit ang ating Pangulo. At kailangan lang na pong tutukan, move forward. Ang sabi nga ng Pangulo, siya po ay tututok sa ekonomiya para naman po sa iba pa nating mga kababayan na hindi naman puro politika lang ang... Kita mo narinig nyo umiiwas sa usapin ng flood control, kunwari. Ayop ka. Umiiwas kayo sa flood control, mga congressman.
nakasuhan, hindi lang puro politika, kupal ka, hayop ka talaga, mga hayop talaga kayo sa gobyerno. Lalo itong Yusek Ler nito, kupal. ang pinag-iisipan. Okay, Ma'am, other matters, Ma'am. Hingin lang po namin yung reaction ng palasyo kasi may mga reports, newsroom reports na rumors pala, sorry, na may colon cancer daw ang Pangulo at ito pa'y lalong nag-proliferate nung nilabas ni Harry Roque na may colostomy si PBBM. Ayun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira Oh, katulad mo, araw-araw sinungaling. Araw-araw sinungaling. Kupal ka, paninira sa gobyerno. Araw-araw ka sinungaling ka. Nagsisimba ka ba? Anak pa ng kupal ka. Naatin mo magsinungaling araw-araw. sa Pangulo na nakakaapekto sa ekonomiya. Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque na isang masasabi na nating isang fake news peddler, nakita naman po natin ang video. Ikaw, hindi ka ba fake news peddler? Kupal ka? Ikaw rin fake news peddler ka. Araw-araw sinungaling ka. Yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya'y kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Oh, katulad mo, araw-araw sinungaling. Kupal ka. Huwag na po tayo maniwala at nakikiusap po tayo. Huwag na po natin dalhin sa anumang usapan ang mga fake news peddlers katulad nila. Thank you po. Sunod po ng tanong. Fake news peddler, ikaw rin. Number 1 ka. Kupal ka. Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good morning, Yusek there. China also has decided to bar 16 Kalayaan LGU officials from entering mainland China, Hong Kong, and Macau in response to the LGU's persona non grata declaration against Chinese Ambassador Jing Chuan. So does Malacanang view China's travel ban an act of retaliation, and how will the palace assure that it will safeguard po Philippine local officials from this kind of foreign influence? Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin to saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito. Pero ang detalye po niyan ay mas maganda po na ibigay ko na po kay Secretary Tess Lazaro ng DFA. On another topic lang po, Vice President Sara Duterte said she is no longer talking to senators in sinabi niya po ito sa isang ambush interview sa Zamboanga because those who talk or help her are allegedly targeted by the administration. To quote, kapag merong kumakausap o tumutulong sa akin, binabanatan ng administrasyon, pinafailan ng kaso, tinithreaten at hinaharas. How does Malacanang respond to this allegation? It's another story telling a lie. Ano? Is another story telling a lie? Kupal ka. Sinungaling ka rin Ayop ka, kupal ka. Tandaan po natin, hindi natin malaman kung saan ba nanggagaling ang kanilang mga talent sa pag-i-spread ng mga fake news. Nauna na po Oh, katulad mo ng fake news. Kupal ka. nagpakalat ng fake news ang Vice Presidente patungkol sa di umanong pagkaing baboy lamang ang 20 pesos na bigas na Oh, yung 20 pesos. Simula lang yung 20 pesos. Subsidize. 37 binawasan ng kaya naging 20. Gobyerno rin yung gumastos ng May 20 pesos ba ngayon? Upal ka. Papugi lang yung 20 pesos ngayon. May mga tumaas na naman yung bigas. ipapamigay or rather ibibigay at ibibenta sa mas murang halaga ng Pangulo through Kadiwa Centers. Nandyan din po yung fake police blotter, altered police blotter mula sa Beverly Hills. Nandyan din po yung mga fake videos. Hindi isa, kundi dalawa, laban sa Pangulo at sa ating unang ginang. Lahat ng yan ay fake. So, sino ba talaga ang may kakayanan? Bakit na naman yung fake news niyan yung mga yung
tubig-tubig na yan, tapos yung adik-adik na yan, si Bangag na yan. Tutete na naman may pakanayan. Kupal ka. Na gumawa ng karahasan. Sino ba ang nagbabanta ng buhay? So, sa ganyan mga statement, just tell it to the Marines. Follow-up question from Julie Baisa, 1 page. Yusek, balikan ko lang po yung China. Si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sinabi po niya na daw Philippines should consider filing another arbitration case against China para daw po i-assert yung claims natin. Pero this time, sa International Court of Justice. Kasi doon daw po, tatanungin nila yung China kung papayag ba sila to submit themselves to arbitration. Kino-consider or pinag-aaralan po ba ng palasyo yung filing of another arbitration case? Yung ganyan pong suhestyon ay hindi pa rin po na ipaparating sa atin kung ano ang opinion at ano po yung magiging take ng ating pamahalaan. Oo, hindi naman alam. Hindi pa alam. Yung tanong, hindi alam. Puro hindi alam. Bobo talaga. Buti na lang, puro Tagalog yung Yung pagtatanong, kung may English na naman yan, naku, putata na naman sa English yan. Bobo sa English yan eh. Panoorin nyo na lang yung Malacanang press briefing ha. Dito na lang muna, doon nyo na lang ituloy. Babu!